Hello guys! Welcome back to the vlog. So again, kasama natin si Lani. Chikahan lang, chikahan lang po. Kasi maganda yung naging history niya sa Finland. No. Chik, chik, chik. Ikwento muna natin sa kanila yung boyabunda to. Tony, ikaw ba yan? Ikwento muna natin sa kanila yung naging yung background. Kasi sa Pilipinas, si Lani ay isang architect. Hindi. Nag-aral ako ng architecture sa FEU. Oo. Far Eastern University. Ayun, dumating ako dito ng 2013. Oo. Magkasunod kaming dumating. February. Oo. Pero, tourist lang ako dito. Tourist visa. Hinatid ko yung pamangkin ko na minor. Yun, doon tayo nagkakilala. 2013, February kayo dumating. Tapos May kami, magkakasunod kami eh. Tapos, architect siya sa Philippines, dumating siya as tourist. Paano ka nakakuha ng visa nun? Ay, ng residence permit. pahirapan pa nung time na yun kasi maraming beses na trinay ng ate ko na makuha ako dito. So, parang 4 or 5 times kaming na-deny. Pero hanggang sa dumating yung time na kailangan ihatid yung pamangkin ko na minor, which is yung mother niya nandito sa Finland. Tapos, tourist visa kang dumating, gano'n ka katagal na nasa Finland before ka nakakuha ng residence permit? 90 days lang yung tourist visa, di ba? So, ang sabi ng mga kapatid ko, check mo, baka gusto mo na talaga dito sa Finland. Or gusto mo, di bumalik ka sa Philippines, may work ka naman doon. So, trinay ko, nagustuhan ko. Nung dumating ako kasi is winter. Tapos nung nakita ko yung spring, nakita ko yung summer, ang ganda. Kaya sabi ko, kung may possibility na magstay ako dito sa Finland. So, trinay namin yung family ties. Pero dito pala sa Finland, kasi pa-family ties ako ng mga kapatid ko, citizen na sila eh. Hindi pala ganun dito. Hindi pwede family ties sa kapatid. Oo, sa magkakapatid, hindi mo pwedeng i-apply yung family ties residence permit. Ang lang doon is, pwede mong i-apply yung family ties kapag asawa at saka mga anak. So, nagkaroon ng extension yung 90 days ko dito. Kung February, March, April, May, dapat uuwi na ako eh. Mga June, inabot pa ako ng December. Dahil sa application? Oo, application. Kasi pwede pala sabi, yun, tatagal pala. so, inabot ako ng hanggang, December. Pero that whole time, family ties yung ini-apply for you? Family ties pa rin yun. Hanggang sa dumating yung decision, deportation agad. 2 weeks. Basta January na ako nakauwi. Siyempre, marami na rin akong friends nung time na yun. Hindi ko talaga sinasabi na na-deport ako. Kasi, talagang alam mo yun, yung claim ko na dito na ako maninirahan sa Finland. Actually, hindi ko alam yun. Kasi hindi ko sinabi. Hindi namin alam na parang ang alam lang namin kung talagang siyang nagbakasyon. Tapos parang ang tagal mo na doon, sabi na, mukhang ayaw na nila nang bumalik. Di ba? Pero ang totoo nun, bago ako na-deport na ako, parang 2 to 3 weeks yung stay ko muna bago ako i-deport. Tinulungan ako ng isa kong ate para makahanap ng work. Kasi yung ate ko, meron silang company. Finnish company pero international. So, ang secretary, kailangan lang English speaker. So, nag-apply ako doon. In-apply namin yung residence permit through work. So, ilang months ka nagstay sa Philippines before nakuha mo yung residence permit? 4 months. 4 months. So, ayun, after 4 months, nakabalik siya ng Finland with working residence permit type A. Tapos, ang naging work niya is as office secretary. Gano'n ka katagal dun sa company? Almost 2 years din yun. Almost 2 years. Since yung company, meron silang office dito, hanggang sa nalipat, napunta ng kasi nandun yung factory sa Valkeakoski. So yung office, doon ililipat. So tinanong ako kung gusto ko bang lumipat doon. Ayoko, kaya na-stop, hindi na ako ni-renew. So ang ginawa kong second step, dahil meron naman ako residence permit, nagtayo ako ng sarili kong company. Doon na pumasok yung yun yung nakakuha ka ng entrepreneur na Yes. Na residence permit. So, ayun. So, may vlog kami din noon na naging history niya din or yung about dun sa pagiging
entrep niya and kung paano siya nakakuha ng entrep na residence permit. Di ba yung Yes. vlog natin nung last? Mm-mm. Ayun. So, ilang years kang naka-entrepreneurship na for you? Ay, Na residence permit. Oo. Bali 5 taon. 5 years. Mm. Tapos, after nun, nag-apply siya ng Family family ties. Pero after, nung nag-apply ka rin ng family ties, ano na yung work mo nun? Wala akong work. Oo. Kasi kakapanganak ko. Kailan ka nag-decide na mag-work sa Paivacotti? Nag-decide ako mag-work sa Paivacotti nung 2.5 years old na yung anak ko. Pwede na siyang dalhin sa daycare. Nag-registered ako sa TE. sa TE as job seeker. Okay. So, nag-aral ako ng language. Pero 1 month lang ako dun eh. 1 month lang ako sa language. Dahil hindi ko kinaya. Feeling ko hindi ako matututong mag-finish. Dahil marami akong classmate na sa level namin, which is 0 level, NOLA, marami nang nagsasalita, marunong na sila. So, ang nangyayari, pag nagtuturo yung teacher ko, sila nang nag-uusap, natitenga kami, 4 na oras lang yan eh. Kasi sila lang nag-uusap, mabuti kung makarelate kami. So, kinausap ko yung TE officer ko. So, tinanong ako ng TE officer ko na anong gusto ko daw gawin. So, sabi ko, baka merong ibang way. Like yung pwede akong mag-practice ng language kahit wala pa akong alam. Kasi meron naman na basic. Marunong na ako ng mina, sina. Paano ko sila gagamitin? Marunong na ako noon, pero paano ko siya pa-practicein? So, ang way na sinabi ng TE officer ko is, kung makahanap daw ako ng training place. So, sabi ko, paano? Binigyan niya ako ng papel na parang, eto, ipapasa ko to, magpunta ka sa mga, saan mo ba gustong mag-work in the future? Tapos, Ang pinili ko na na-applyan is yung mga Finnish daycare, malapit dito sa bahay. Oo. Walang tumanggap sa akin kasi ang level ko is sobrang baba, NOLA. At saka, binigyan ako ng certificate nung pinag-aralan ko ng Finnish language. A1 lang yung level ko nung time na. Andyan, ibibigay ko yung yung certificate ko. Ang ginawa ko, sa bagay may mga English daycare na yung mga bata Finnish pa rin. So, nag-try ako mag-apply ng sa English daycare. daycare. Ayun, nakapasok ako. As Haryo Italia. Oo. Tuto ka naman mag-language. Natuto ako kasi may mga bata talaga doon ako nilagay sa Prep 1, yung mga 4 years old, 3 to 4 years old. 1 month na lang matatapos na ako. Sabi ko, kailangan, mag-aral ako. Kasi ang sabi nung pinagpa-practicean ko, gusto kitang i-hire. Pero kailangan meron kang degree or kahit maka-income man lang ng school. Omnia, hi. Ay, Omnia. Oo, Omnia. So, nag-try ako sa Kasbatusia Oya Usala, Education and Guidance Field. Di ba, 1 month na lang matatapos na yung... Tapos, nag-enroll ka sa Omnia. Omnia, ng Kasbatusia. Nakapagtuloy ka sa ICAC. Hindi na. Tinapos ko muna yung Kasbatusia Oya Usala. Nung natapos ko yun, nakakuha na ako ng certificate, nag-apply na ako. In-apply ko ang Finnish daycare. Malakas yung loob ko. Finnish talaga yung lahat ng in-applyan ko, tinawagan ako for interview. So, naghanap na lang. Ang tiningnan ko kung ano yung pinakamalapit dito sa bahay ko. Ang pinakamalapit is yun dyan na nga kung saan ako nag-work ngayon for 4 years na. Siyempre sa umpisa, mahirap kasi doon ko masasabi na hindi ako belong doon. Almost 2 years na ako nag-work doon. Kaya sinabihan ako ng manager ko na gusto kitang ikip dito, gusto mo bang mag-work dito permanently. So sabi ko, gusto ko, pero hindi enough nga yung degree na natapos ko, which is yung Kasbatusia Oya Usala. Kung willing daw ba akong mag-aral pa ulit. So pwede akong mag-aral meron isa last 10 Oyaya. Parang 1 year lang yun. Pero ang napili kong aralin is Lahi Hoytaya. Nag-aral ng Lahi Hoytaya. Omnia ulit. Diba? Tapos, yung nag-aral ka ng Lahi Hoytaya in Finnish. In Finnish. Diba? Ayun, tapos mangiyak-iyak ako kasi yung interview niya is parang ang dami daw nag-apply, parang nasa 300. Tapos ang kukunin lang is parang 40 o 48 lang.
Tapos sabi ko talaga doon sa teacher na, ibig sabihin hindi pa sure kung makakapasok ako. Mangiyak-iyak ako kasi gusto ko talagang mag-aral para lang ma-permanent ako sa work ko. Tapos sabi hindi daw, pero makaka-receive daw ako ng email kung isa ako sa mga papalarin. Tapos talagang nung pagkatapos ng interview na yun, hindi na ako umasa. Gano'ng katagal before ka naka-receive ng decision? Parang 1 month. Tapos nung naka-receive ako na, okay, i-reserve ko na daw. So, i-reserve ko kaagad kasi wala pang 1 minute siguro, i-reserve ko kaagad. Baka mawala yung slot ko. Tapos pinakita ko yun sa manager ko, tapos kinongrats niya ako. Tapos, paano siya naipasok as Office Optimus? Or before ka pa nag-apply, before ka pa nag-enroll, napag-usapan nyo na mag-Office Optimus ka? Oo, kasi nga sinabihan ako ng manager ko na gusto nila akong i-keep. Kung kailangan ko daw maghanap ng school, ganyan. Para yung tatanggap sa akin as Office Optimus. Nung una, hindi ko alam kung ano yun. Tapos sabi niya, pwede kang mag-work habang nag-aaral daw ako, sabi ng manager ko. So, yun. Gaano mo katagal ba tinapos yung line work tayo? 1.5 years. So, nag-start ng 2023. Yun, so Office Optimus siya, Lahi Hoy tayo Office Optimus 1.5 year. Tapos, nag-graduate ka last June. Oo. Kaka-graduate ko lang nung June 4. So, si Lani kasi, ayun nga, nag-Office Optimus siya. So, full-time siya nag-work, full-time siya nag-school. Tapos, ano pa siya, single parent. Paano mo na ma-manage yun? Oo, yun nga. Akala ko rin nung umpisa, hindi ko siya kakayanin dahil kailangan kong mag-work full-time. Tapos, meron naman kami 3 days in a month sa school. Yun yung kagandahan ng Office Optimus kasi hindi mo kailangan full-time sa school. Yun, kinaya ko naman din sa awa ng Diyos. Meron namang schedule. At saka alam mo, yun isa rin sa pinapagpasalamat ko sa sa workplace ko. Kasi talagang kinonsider nila yung shift na kung saan lang din ako pwede dahil single mom. Sinabi ko na kailangan maihatid ko sa daycare yung anak ko. So, kinagandahan din sa akin, kaya medyo mabilis din ako nakagraduate. Simula pa lang ng Office Optimus ko noon, nag-open na yung mga online courses, inisa-isa ko na rin yung tapusin. So, yun, doon ako nag-start hanggang sa nakatapos naman. Tsaka maganda din na nakatulong sa, yun nga, yung work mo, inaayos yung schedule para nakakapag-work ka, nakakapag-schooling ka, tapos naasikaso mo yung anak mo. And also, maganda na may daycare, di ba? Na napagdadalhan dun sa bata. Yun. Isa din yun. Minsan napapaisip ako na ako nag-aalaga ako ng ibang bata, samantalang yung anak ko, iniiwan ko sa daycare. Pero, na-realize ko rin na makakabuti rin yun para sa anak ko na makasalamuha sa ibang bata. At the same time, makakabuti rin sa akin para magkaroon ako ng education, di ba? Ang masasabi ko lang talaga na naging challenging itong nag-aaral ako, yung pag-graduate na ako. Nung last na. Ito na yung last na. As in talagang mangiyak-ngiyak ako kasi iniisip ko kung makaka-graduate ba ako or makakapag-march ba ako doon sa graduation ko. Kasi hindi siya ganun kadali. Bakit? Bakit hindi naging madali yung ano? Siguro sa sitwasyon ko lang last na nauto ko, bago ka graduate, dun talaga nahirapan ako. As in, lahat ng mga i-correct ng teacher, yung language ko, syempre, alam ko naman para sa akin yun. Kasi hindi naman ako ganun ka-fluent pagdating sa Finnish. So maraming kinokorek yung teacher ko doon na hindi ako makakapag-nauto unless i-correct ko siya, yung grammar ko. Pero ang sabi naman ng oyaya ko, tama naman na daw yun, naiintindihan niya. So, hindi na dapat i-correct since di naman daw ako lokal. Pero syempre, yung teacher ko, hindi niya yun i-approve unless yung mga kinorek niya is, yung mga... Ganyan dapat ma-correct. Oo, yung mga nakuha mo yun niya, dapat i-correct ko. Yun ang nagpa-stress sa akin. As before graduation, napahirapan siya ng teacher. So, challenging din talaga yung language that time. No? Tapos, idagdag mo pa yung teacher mo, medyo demanding. Yes. Ayun, pero proud na proud ako. From the start, lagi akong 5, 5, 5. Di ba? Ano ba yung 5? Di ba yun yung perfect score? Oo, perfect score. Perfect score ang 5.
Hindi, sa mga napagdaanan mo naman, yung mga napagdaanan mo dun sa teacher mo, deserve mo yung score. Oo. Tapos yun, doon na lang ako nakahinga na okay, tapos na. This is it. Graduate na talaga ako. So, ano namang feeling nung natapos mo na yung pag-aaral mo after sa lahat ng mga napagdaanan mo? Sobrang blessed ko talaga. Alam mo yung thank you Lord ka sa kung ano man yung na-achieve ko ngayon, di ba? Hindi man siya ganun kalaki kumpara sa ibang mga mag-aaral o sa ibang tao. Pero para sa akin, sobrang laki ng achievement na accomplish ko. Okay, so tapos na yung vlog namin. Yes! See you again next time. Yes, see you! On Maya. Ay, ano ba yan?